Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Michael Katipan at shoutout kay Charlie Tipait. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa hapon, halos mapayapa. Lahat ng partido ay gumagalaw, lahat ng partido ay pa rin. Ang pangkalahatang sitwasyon ay hindi nagbago kahit kaunti. Kung may nagbago, maaaring ito ay ang temperatura. Sa paglipas ng panahon, bumagal ang temperaturang tila tumataas ng husto, hindi ito baliw sa Shangyang, ngunit unti-unting lumamig. Sa gabi, bagamat maalab pa rin ang temperatura, sa pangkalahatan ay mas mabuti ito kaysa sa malapit ng pumatay ng mga tao sa tanghali. Nakalabas si Han Sanchen sa butas sa pambihirang libreng oras. Kung wala siya, dahil sa pagkakataong ito ay hindi niya maiiwasang lumabas. Sa mansyon ng Panginoong Lungsod. Ang hapunan ngayon ay mas magaan kaysa karaniwan, dati, dahil sa temperatura, ang mga pagkain sa mansyon ng City Lord ay halos tonic at heat-based, ngunit ngayon, dahil sa abnormal na panahon, ang pagkain ay magaan at nakakatanggal ng init at nagde-detox, host. Ang mga katulong ay naghain na lamang ng pagkain, at si Luo Jin at Luo Yinger ay nakaupo lamang. Sa sandaling ito, isang tawa mula sa labas ng bulwagan ang umabot sa kanilang mga tainga. May balak ba kayong magdagdag ng chopsticks? Although the weather is hot, the food you are eating is too light. I happen to bring some vegetables. Pagkasambit na lamang ng mga salita, dalawang anino ang lumipad, at pagkatapos ay masunuring dumapo sa mesa, na naging dalawang delicacy. Sa sumunod na segundo, lumapag ang figure ni Han Sanchen sa looban. Ilang gwardya ang walang kamalay-malay na tumakbo patungo sa Han Sanchen, ngunit nang makita nila na ito ay Han Sanchen, hindi nila naiwasang umatras ng ilang metro ng malay. Sa sandaling ito, nalaman din ni Luo Jin at ng iba pa na ito ay Han Sanchen, at nagmamadaling iwinagayway ang kanyang mga kamay upang pababain ang mga bantay. Hindi na ito hinintay ng mga bantay, at lahat sila ay umatras. Sabi ko bakit biglang lumiwanag yung kwarto ko, may mga distinguished guests pala na dumadalaw. Ngumiti si Luo Jin at bumangon para salubungin siya. Sumunod naman si Luo Yinger sa likod. Ikanaway ni Han Sanchen ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ang dalawa sa kanila ay hindi kailangang maging magalang, at pagkatapos ay pumasok na may malalaking hakbang. Mr. Han, hindi mo talaga makikita ang dulo ng dragon. Mabilis na nilagyan ni Luo Yinger ang isang baso ng alak para sa kanya, at nakangiting sinabi. Mapait na ngumiti si Han Sanchen, Prinsesa, kung pinupuri mo si Han Sanchen ng ganito, hindi ka natatakot sa maagang pagkamatay ni Han Sanchen. Total, masyadong maikli ang buhay mo. Sa isang salita, hindi lamang nito tinatanggal ang papuri ng prinsesa, kundi pati na rin ang pasiglahin ang kapaligiran. Napangiti si Luo Yinger na medyo nahihiya, total hindi niya akalain na makakasagot ng ganito si Han Sanchen. Okay, Yinger, sinabi na ni Mr. Han, so stop compliment him. Ngumiti si Luo Jin, at saka itinaas ang baso, Mr. New Drink. Ngumiti si Han Sanchen, at mabilis na itinaas ang kanyang baso ng alak, si Han ang biglang bumisita, at ang Panginoong Luo ay hindi naaayawan kay Han. Pagkahulog ng mga salita, ininom ni Han Sanchen ang alak sa isang lagok. Ngumiti si Luo Jin, parang hinabi ang tela ni Mr. Han. Sabi ni Han Sanchen, alam ni Lord Luo na ginagaya ko ang tela. Luo Jin shook his headlessly, actually, hindi talaga naiintindihan ng matanda ang ibig sabihin ng operasyon ng pagbili ng yelo sa simula, at kahit na pagdating sa barter, hindi ko pa rin naaninag. Ngunit sa hapon, pagkatapos kong makita ang isang tao na nagre-recruit ng mga trabahador ng tela, kung hindi ko ito maaaninag, hindi ba magiging masyadong demantado ang matandang ito?
Nakangiti ring idinagdag ni Luo Yinger, ang mga taong nangangailangan ng tela sa lungsod na ito ay maaaring ibang tao o negosyante, ngunit kung kailangan din nila ng paghabi, natatakot ako na walang ibang kandidato maliban kay Mr. Han. Napangiti si Han Sanchen, hindi niya ito itinanggi, total, totoo nga ang sinabi ng prinsesa. Matagal nang alam ni Han Sanchen na hanggat nakahanap siya ng isang taong naghahabi, ang kanyang muling pagbebenta ay isa sa publiko niya. Parang hindi may tatago sa dalawang masasamang mata. Han, kung ito ay itinuturing na isang maliit na kasanayan sa iyo, kung gayon natatakot ako na walang maraming mga matalinong diskarte sa mundong ito, ikaw, please stop being humble in front of US, itong panlilinlang mo ay nagtago sa aming lahat sa dilim, kahit na ang matanda ay naubusan ng yelo upang ibenta sa hapon, siya ay nag-aalala kung ano ang gagawin. Malumanay nang umiti si Luo Yinger, huwag ka nang magsalita ng magagalang na salita, Mr. Han, ano ang gusto mong gawin pagdating mo sa mansyon ng City Lord ngayon? Nawala sa kanyang isip si Han Sanchen, at ngumiti ng alanganin, tingnan mo, sabihin ko lang, hindi ko ito may tatago sa mga mata ninyong dalawa. I came here tonight, and I really have something to ask. Malumanay nang umiti si Luo Yinger, originally it was our honor that Mr. Han begged US for something, but I think Mr. Han's attitude to begging US parang hindi naman nagmamakaawa, but more like, a discussion. Tumawa din si Luo Jin, tama, totoo yan. Mukhang may plano si Mr. Han at siguradong papayag kami. Sabi ni Han Sanchen, totoo yan, tutal may mga kondisyon na talagang pansariling interes, kaya walang tatanggi diba? Nagkatinginan ang dalawa, at saglit silang nataranto kung ano ang ibig sabihin ng Han Sanchen. Kung ganun, pakisabi ng diretso kay Mr. Han, sabi ni Luo Jin. Sabi ni Han Sanchen, wala akong masabi ng tahasan, gusto ko lang magtanong, ngayon maraming tela sa lungsod ang nasa kamay ni Han, kung dumating man ang matinding lamig ngayong gabi, masisiguro ba ng Panginoong Luo na lahat ng tao sa Yetian City ay makakaligtas ng ligtas? Bahagyang kumunot ang noo ni Luo Jin, bagaman maraming tela ang nakolekta ni Han Sanchen ngayon, ayon sa teorya, bagamat ang karamihan sa mga tao ay dapat isaalang-alang ang kahalagahan ng tela hanggang sa matinding lamig, maaaring hindi nila ito ipagpalit, ngunit, hindi niya magagarantiyahan ang ilang, kasuklam-suklam, na tao sa labas ng teorya. Ang kalikasan ng tao ay hindi makayanan ang anumang pagsubok, lalo na sa harap ng kasakiman at kapahamakan. Sino ang makakagarantiya na hindi pinalitan ng isang tao ang lahat ng tela at nag-iingat ng higit pa sa kanilang ari-arian? I can't guarantee that everyone can survive the extreme cold safely. Tumanggo si Han Sanchen, kung gayon, paano kung may paraan si Han upang makumpirma na lahat ng tao sa lungsod ay makakaligtas ng ligtas? Ipagpaumanhin mo, tatanggihan ba ng Panginoong Luo ang ganoong kondisyon? Bilang Panginoon ng lungsod, tungkulin niyang protektahan ang mga mamamayan ng lungsod, kasabay nito, ang pagprotekta sa kaligtasan ng mga taong nagnenegosyo ay maaari ring mag-ferment ng reputasyon ng Yetian City sa labas ng mundo. Kaya naman, hindi makatanggi si Luo Jin sa ganoong proposal dahil sa emosyon at katwiran. Hindi, pero dapat naranasan ni Mr. Han ang sobrang lamig, walang ibang paraan kundi ang makipaglaban gamit ang tela mula sa isang sikat na tindahan. May balak ba si Mr. Han na ibalik ang tela o ano? Kung oo, si Mr. Han, ano ang dapat mong gawin sa mga nasasakupan mo? Ang dami ng tela ay limitado, ito ay orihinal na sapat para sa mga orihinal na tao at negosyante sa lungsod, ngunit ang biglaang pagdaragdag ng daan-daang libong tropa ng Han Sanchen ay malinaw na magpapaunat sa tela, sa makatuwid, sa Luo Jin sa mata ng Han Sanchen, kitang-kita na hindi maaaring unilaterally kumpletuhin ng Han Sanchen ang seguridad ng buong lungsod sa pamamagitan ng paglipat-lipat. Palaging may mga taong hindi maipamahagi ang tela, at natural na laging may mga taong mamamatay sa yelo sa sobrang lamig. Hindi na kailangang mag-alala ang City Lord Luo tungkol dito, kailangan lang niyang sumang-ayon sa ilang kahilingan mula kay Han, at masisiguro ni Han na ang lahat sa Yetian City ay magkakaroon ng ligtas na gabi ngayon, ngumiti si Han Sanchen. Nagkatinginan ang mag-ama, at nanguna si Luo Yinger na magsalita para sa kanyang ama, kung may paraan talaga si Mr. Han para magarantya ito, hindi mahalaga kung ano ang itanong mo.
Ngumiti si Han Sanchen, kung may namatay sa Yetian City dahil sa sobrang lamig, masisisi ni Lord Luo si Han Sanchen. As for the request, it is very simple. Han needs a strong craftsman, thousands of people. At the same time, Lord Luo allow Han to build something in Yetian City. In the end, I hope that Lord Luo the city can mobilize things or protected people in this own whole guard. Paraan, masisiguro ko na ang Yetian City ay magiging walang pag-aalala. Siyempre, para maiwasang sirain ng isang tao ang mga gamit ni Han ng pribado, mayroon akong munting mungkahi. Matangkad ang liwanag ng buong lungsod ng Yetian ngayong gabi, para hindi mabigyan ng pagkakataon ang mga magnanakaw na umatake ng patago. Ganun lang kasimple. Kumunat ang noo ni Luo Jin. Ngayon lang, hindi siya nakasagot agad, pero sinagot ng anak niya ang tawag. Ang layunin ay hindi masyadong magsalita, ngayon nang marinig niya ang hiling ni Han Sanchen ay medyo natarante siya saglit. Naisip niya na si Han Sanchen ay gagawa ng ilang labis na hinihingi. Ganun lang kasimple, kung papayag ngayon ang Panginoon ng Luo City, magkakabisa ang ating kasunduan, handa na ang mga tao ko na itayo ang gawain, paano? Bahagyang kumunat ang noo ni Luo Jin, nag-iisip ng mabuti. Sa katunayan, ang mga pangangailangang ito ng Han Sanchen ay hindi naman sobra-sobra, at masasabing simple lang. Nais matugunan ng lungsod ng Yetian ang mga kondisyong ito ay halos napakasimple. Bukod dito, madali niyang maipaliwanag ang mga pangangailangang ito sa taong kaharap. Pinilit ito ni Han Sanchen. Sa makatuwid, hindi mahirap sumang-ayon sa bagay na ito. Gayunpaman, talagang curious siya kung paano magagarantiyahan ni Han Sanchen ang kaligtasan ng lahat sa pamamagitan ng mga ito lamang. Grabe, nalilito si Lord Luo. Di bale basta tumango ka, malalaman mo mamaya. Ngumiti si Luo Jin, may dahilan ba si Luo para tumanggi? Ngumiti si Han Sanchen at itinaas ang kanyang baso ng alak, kung gayon ay magpasalamat muna sa Panginoong Luo ng lungsod. Pagkatapos uminom, magalang na tumayo si Han Sanchen at umalis. Habang nakatingin kay Han Sanchen na umalis, umiling si Luo Jin at ngumiti ng pilit. Ang Han Sanchen na ito ay palaging gumagawa ng mga bagay sa kakaibang paraan, na nagpapagulo sa mga tao. Malumanay na ngumiti si Luo Yinger, ngunit mayroon siyang kakaibang ritmo, na mahirap maunawaan ng mga tagalabas. Maaari na lamang nating hintayin kung ano ang kanyang gagawin ngayon, at kung anong paraan ang kanyang gagamitin upang matiyak ang kaligtasan ng lungsod ng Yetian. Panipi, ngumiti si Luo Jin, gusto ko talagang itaboy ito ngayon upang makita ng malinaw, ngunit sayang ang aking pagkakakilanlan ay palaging isang Panginoon ng lungsod, kaya ay hindi pa ba sapat para mas mabilis tayong kumain? Tumawa si Luo Yinger. Makalipas ang 1/4 ng 1 oras, naghapunan na ang mag-ama, at sa labas ay lumabas na sila dahil naiinip na sila, pero alam nilang dalawa na hindi na sila makapaghintay. Nang lumabas ang dalawa, talagang medyo marami ang mga nakamasid sa mga kalye ng Yetian City. Hindi naman, matapos makuha ni Han Sanchen ang pahintulot ni Luo Jin, ang buong Yetian City ay nagdidilig, at hindi mahirap para sa mga tao na bigyang pansin. Lord Luo, anong ginagawa ni Han Sanchen? Oo, sa lugar mula silangan hanggang timog ng lungsod, maraming manggagawa ang paspusang nagtatrabaho doon, tila pinalalakas nila ang pagtatanggol ng lungsod. Mula sa kanluran hanggang sa hilaga, ang ilalim ng lupa ay gumagawa din ng walang katapusang mga ingay. Mayroon bang isang uri ng trench na hinuhukay doon? Paglabas na pagkalabas ni Luo Jin, maraming tao ang lumapit para magtanong. Puno rin ng pagdududa si Luo Jin, paano niya nalaman ang mga bagay na ito? You don't need to panic, sabi ni Han Sanchen na baka magkaroon ng matinding lamig ngayong gabi, kaya naghahanda na siya sa sobrang lamig, makagat lang ng bala si Luo Jin at magpaliwanag sa lahat. Pagkarinig nito, mas nataranta ang maraming tao. Dumating na ang matinding lamig, so anong ginagawa mo? Alam nating lahat na ang tanging paraan upang harapin ang matinding lamig ay ang tela mula sa mga sikat na tindahan. Tama, City Lord Luo, may hindi pagkakaunawaan ba? O sadyang hindi naiintindihan ni Han Sanchen ang sitwasyon, kaya, nagkagulo siya. Tumingin si Luo Jin kay Luo Yinger na walang magawa, obviously, hindi niya alam kung paano ipagpatuloy ang pagpapaliwanag saglit. Si Luo Yinger ay inutusan sa panganib, at ngumiti ng mahina. Hindi mo kailangang malito, sa katunayan,
Sinabi na sa amin ni Han Sanchen kung paano lalabanan ang matinding lamig, ngunit, upang maiwasan itong masira ng maaga, hindi maginhawang sabihin sa lahat ngayon. Kasabay nito, hinihiling din ng mansyon ng City Lord ang lahat na makipagtulungan kay Han Sanchen at bantayan ang lahat ng kanyang mga hakbang sa pagtatayo. Ito ay may kaugnayan sa kung ang bawat isa sa atin ay maaaring maging ligtas at maayos sa ilalim ng matinding lamig, kaya mangyaring bigyang pansin ang mga bagay na may kaugnayan sa personalidad. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang mga taong nagdududa ay naging mas nalilito, ngunit ang pagkabigla sa kanilang mga puso ay patuloy na tumaas. Kung noon pa siguro ay hindi iisipin ng lahat na seryoso ang usapin, kung tutuusin, marami pa rin sa kanila ang may dalang tela para makatiis sa sobrang lamig. Pero ngayon, kailangan nilang kabahan, ang dahilan ay napakasimple, kahit na ang Han Sanchen ay tumpak na mahulaan na ang Yetian City ay biglang magiging mainit pagkatapos na hindi ito mainit, nangyari ito hindi nagtagal, kung ang lahat ay hindi masunurin, kung gayon, kailangan ba talagang maghintay para mamatay? Walang nang ahas na tanungin ang mga salita ni Han Sanchen, lalo na ngayon na ang mansyon ng City Lord ay sumusunod sa mga salita ni Han Sanchen, anong dahilan nila? At sa mga sandaling ito, may mga biglaang pagsabog ng malalakas na ingay mula sa silangan at timog ng lungsod, at lahat ay nagmamadaling tumingin sa paligid, at natigilan sandali. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!